Isang tahimik na salarin ang lumalaganap sa ating kapaligiran. Wala itong ingay, wala itong banta. Ngunit sa isang iglap, kaya nitong kunin ang ating lakas, ang ating buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Amara Sinolintik at ako ay narito upang magbigay ng impormasyon at kaalaman patungkol sa tahimik na banta sa ating kalusugan. Ito ay tinatawag nilang hypertension. Ano nga ba ang hypertension? Ang hypertension ay mataas na presyon ng dugo kung saan kapag ito ay pinabayaan ay maaaring magdulot ng ating pagkamatay. Hindi mo ito aakalaing kalaban sapagkat tahimik lamang ito, ngunit hindi ito basta-basta dahil kapag ito ay pinabayaan, maaaring mauwi ito sa stroke, sa sakit sa puso, sa pagkasira ng kidney at pagkasira rin ng mga mata. Tinatawag nila itong silent killer kung kaya't ito ay mas katakot-takot. Sa unang tingin, tila wala itong apekto. Marami ang hindi nakakaalam na sila epektado na ng sakit ng hypertension sapagkat lumilitaw lamang ang mga sintomas nito kapag malala na ang sitwasyon o kapag huli na ang lahat. Ang sanhi nito ay may dalawang uri. Ang una ay ang sanhi na hindi kaya pigilan o baguhin, katulad na lang ng ating edad at kung nanalalaytay sa ating dugo ang pagkakaroon ng hypertension. At ang aking sinabi, ang hypertension ay tahimik at kadalasang ang mga sintomas nito ay karaniwan. Tulad na lang ng pagkahilo, paghirap sa paghinga, pagsakit ng ulo, pagdadaling mapagod at panlalabo ng mga paningin. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang iniignora sapagkat hindi akalain ito na ay isang hypertension at maaaring magdulot ng ating pagkamatay. Ngunit may pag-asa pa, hindi natin kailangang maging manatiling biktima sa sakit na ito sapagkat sa tamang kaalaman, disiplina sa sarili at mga simpleng hakbang katulad na lang ng regular na pagmonitor ng ating dugo, tamang pagkain, pag-ehersisyo sa araw-araw at pati na rin ang pagkain ng gamot na reseta ng doktor, kaya nating labanan ang sakit na ito. Dapat nating katakutan ang sakit na ito, ngunit nararapat lamang na atin itong harapin. Maging tagapagdala tayo ng pagbabago sapagkat ang kaalaman ay sandata at ang kalusugan ay kayamanang hindi dapat isinasantabi.